Bakit nga ba mahal ang bilhin sa New Zealand? Ni hao, konnichiwa, ako si Pam, factory worker dito sa New Zealand. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay ang import-based economy dahil maraming produkto sa New Zealand ay naangkat. Kaya na lamang ng bigas, noodles, ilang mga gulay at prutas. At pag imported, mataas ang presyo dahil sa taxes at shipping. Kaya't kahit bagoong ay parang luxury item na minsan. High labor cost. Malaki ang sahod ng worker dito pero ibig sabihin din ito, mas mahal ang serbisyo at produksyon. Sa madaling salita, lahat ng galaw may presyo. Geographic isolation. We all know that New Zealand is far from most countries. Nasa dulo ng mapa ang New Zealand kaya halos lahat ng produkto ay kailangang i-ship. Dagdag gastos, dagdag presyo. Inflation and economic pressure. Global inflation, pandemic aftershock, yan ang nakakaapekto sa presyo ng bilihin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang taas. Kaya kahit minsan, pareho lang ang sahod. Limited competition. Unlike sa Pinas na may sari-sari store sa bawat kanto, dito ilan lang ang major supermarkets. Walang choice, walang price war. So kahit mahal, kailangan mo pa rin bilhin. Siyempre, no choice ka eh. Kung tatanungin mo naman kung magkano ang isang buwang grocery namin, ay monthly budget namin ay 32,000 pesos for a family of 4. Ginawa ko na ng pesos para mas madali kayong makarelate. At kung may magsasabi na naman sa comment section na hindi naman to ganito ang gastos niya dito sa New Zealand, abay malay ko naman sa lifestyle mo. Charis! Siyempre, not all families have the same expenses here in NZ. It really depends on your lifestyle, number of kids, location, and priorities. Our setup may be different from others. Kaya yung gastos namin, hindi rin pareho sa iba. Ganun! At syempre, tatanungin mo naman ako kung paano kami nakakatipid kahit mahal ang bilhin. Syempre, secret ko na yan. Oy, joke lang yun. Meal planning and lutong bahay. Syempre, hindi naman ako anak ni Henry C. o pamangkin ni Jollibee na lagi na lang take away. Syempre, dito lang tayo sa budget friendly. Alam mo ba yung pangatlong init, ganun. Bawa, nagluto ako ng adobong isda. Ulan mo namin yan sa umaga, ulan pa namin sa tanghali, at pangatlong init sa gabi, ganun. Pag nasa ibang bansa ka, bawal ang maarte. Kailangan matibay ang sikmura mo kung ayaw mo mategi. Pero kung nakaka-LL ka naman o nakakaluwag-luwag, kaya mo bumili ng iba't ibang ulam at ibang oras ng pagkain, abay, edi ikaw na, siya na all. Bibili ng sale at bulk items dito sa New Zealand ay pag may promo, sinasagada namin lalo na sa rice, meat, at household essentials. Mas malaki kasi ang matitipid mo kung marunong ka lang mag-abang. Pack and save nga pala kami na mimili ng mga aming pang-grocery dahil para sa akin mas mura dito dahil sa ibang grocery store ay mapapamura ka na lang talaga. Charis! Kaya kung balak mo mag-abroad sa New Zealand, ready ka na sa taas ng bilihin. Hindi lang mataas ang kita dito, taas din ang gastos. Pero syempre, kung marunong ka mag-budget, matipid at may diskarte, kayang-kaya mo yan. Kau pa ba? Pinoy yata tayo. God bless everyone! Bye!